By the end of this video, matutuklasan mo yung 6 unique habits na ginagawa ko at ang mga self-made millionaires para maging successful. Number 1 is harness the power of quiet time. Alam ko na sobrang dami nating gustong gawin sa buhay. Totoo yun. Pero minsan, the best ideas comes when we are doing nothing. Yes, literal, quiet time. One of the secrets ng mga successful entrepreneurs. Wala maingay, no distractions, quiet time. And let me tell you na minsan, the best way to solve problem or come up with new ideas is to slow down and take some quiet time. Sobrang underrated talaga nito. Kasi ang dami sa atin na gustong palaging busy, maraming gustong gawin, maraming iniisip. Equal nun is sobrang productive mo talaga. Pero, real talk, kailangan mo ng moments of silence, moments of reflection para maging mas creative ka. Kasi kung binigyan mo yung utak mo ng time na mag-isip, walang phone, wala mo ng trabaho, at dahil doon, you can plan and strategize better. So, paano mo nga ito gagawin? Simple lang, everyday, mag-schedule ka ng at least 30 minutes na walang distraction. Kahit 30 minutes lang. Mag-meditate ka, mag-journal ka, at isipin mo yung mga personal goals mo. Personally, at the end of the month, I take breaks. Pupunta kami sa beach, mag-book ng Airbnb, pupunta sa resort, at, magkakaroon ng alone time. At gagamitin ko yung oras na yun para mag-recharge at mag-reflect sa mga goals ko. Minsan nakipag-network din ako sa mga fellow successful entrepreneurs na kilala ko. Tapos magbabatuhan kami ng ideas na pwede naming i-implement sa mga negosyo namin. Para, pagbalik ko, mas energized na ulit ako at may fresh ideas na akong dalada. Number 2, investing in self-education. Kung gusto mong maging milyonaryo, syempre kailangan mo mag-aral. Pero not in the way na iniisip mo. Hindi ito yung kailangan ng fancy or mahabang degrees. Ang kailangan mo is continuous learning. You need to be a lifelong learner. Kasi halos lahat ng successful people, they never stop learning. So, here's the deal. Sabihin natin nakapagtapos ka ng school or nakapagtapos ka ng college. Hindi ibig sabihin na tapos na rin yung learning mo. Kasi marami nagsasabi dyan, yes, tapos na mag-aral. Hindi ka tapos mag-aral. In fact, most of mga successful entrepreneurs, nag-invest sila sa self-education nila kahit tapos na sila sa school. Nagbabasa pa rin sila ng libro, umaattend pa rin sila ng mga seminar, nagtitake pa rin ng mga online courses kasi the world is changing fast. At kung hindi ka updated sa mga trends, skills, or strategies, literal, mahuhuli ka talaga. Isipin mo na lang, yung self-education is your secret weapon. Walang requirements, walang exam, pero may malaking impact sa future mo. Akala ko dati kailangan ko mag-college para lang maging successful. Pero yung totoo talaga, self-education yung nagdala sa akin kung ano ang meron ako ngayon. It's the constant hunger to learn and grow. Alam mo ba, 85% ng mga self-made millionaires read 2 or more books per month. Hindi lang for fun yun. Inaaral nila yung mga bagong strategies, ideas, and skills para maging ahead sila sa competition nila. For example, si Warren Buffett na may net worth na 132 billion US dollars. He spends 80% ng araw niya sa pagbabasa. Si Bill Gates na may 128 billion US dollars, nagbabasa ng 1 book every week. Oo na, Franklin, kailangan ko magbasa. Pero, paano mo nga ito magagawa? Start small. Every week, either magbasa ka ng isang book or mag-aral ka ng isang bagong skill online. Kahit hindi naman sa books, kahit sa podcast pa yan, sa YouTube video pa yan, as long na meron kang natututunan. Hindi mo kasi kailangan maging expert agad. Ako, hindi ako nakapagtapos ng college. Pero, I spent my life learning from a real life experience at sa ibang entrepreneurs. At dahil doon, na-achieve ko yung kung anong meron ako. So, kahit nasa simpleng paraan lang ng pag-aaral, go for it. Kung gusto mo mag-college, go! Wala problema. Kung ayaw mo mag-college, go! Ikaw bahala dyan. Kasi maraming ways dyan para matuto ka ng isang bagay. As long you're moving forward, you are winning. Number 3, prioritize learning from different disciplines. Alam mo ba na hindi lang tungkol sa business ang inaaral ng mga successful entrepreneurs? In fact, they pull ideas from all sorts of fields. The more you know, the more you grow. Kasi here's the thing, hindi ka pwedeng mag-stick lang sa isang field lang. Kasi kung gusto mo maging innovative, kailangan mong matuto from different areas. Or pagiging jack of all trades. Dapat palagi kang curious sa lahat ng mga successful entrepreneurs. Kahit saan pa yan. Kahit mapa-psychology pa yan, mapa-technology or art. Ina-absorb nila yung mga information from different angles. Paano mo nga ito gagawin? Well,
every quarter or every 3 months, mag-commit ka to learning something totally different from your field. Let's say na business yung focus mo ngayon. Try mo naman pag-aralan yung psychology para maalam mo kung paano makipag-negotiate, mag-sales, or mag-try ka ng tech, or even creative writing. Si Steve Jobs nag-aral ng calligraphy noong 1972. At that time, hindi nagme-make sense kung bakit siya nag-aaral ng ganun. Later in his game, nung nagkaroon na ng Apple, yung calligraphy lessons niya is nagamit niya to create a unique font style para sa mga products niya. Di ba? Nagamit niya rin yung diploma niya. Number 4, develop a sustainability focus. Ang pagiging successful, hindi lang yan tungkol sa pera. It's all about thinking long-term about sa business mo, sa sarili mo, pati na rin sa planet natin. Literal. Hindi lang basta-basta yung sustainability. This is very important. Especially kapag iniisip mo na magbibuild ka ng long-term business. Pero guess what? Hindi lang to na-apply sa business. Na-apply din to sa personal life mo. Lalo na sa health mo. Kasi what's the point of becoming a millionaire kung palagi kang pagod, stress, or unhealthy? Yung pera mo useless. On the business side naman, integrating sustainability doesn't just make you look good. It also attracts the right customers and employees sa'yo. Magkakaroon ng pake sa'yo yung mga tao ngayon kapag may pake ka rin sa mundo. Sa personal experience ko, yung finally nag-shift ako to a healthier lifestyle, my productivity nag-2x. Nung nag-start ako nakakita ng results, kain lang ako ng kain kung ano-ano. Wala akong pinalampas. Pero dahil doon, napansin ko na sobrang foggy ng utak ko talaga. Hindi ako makapag-isip ng maayos, palagi akong pagod, tumataba na naman ako. Pero nung finish ko yung habits ko, everything else followed. Kasi these small steps will lead to huge changes over time. Number 5 is embrace frugal innovation. Kailangan kompleto muna yung mga gamit mo bago ka gumawa ng content. Hindi yun totoo. Nagsimula nga ako sa paggagawa ng content with my old Samsung Galaxy S5. Yes, no fancy camera, walang team, just me and my phone. And a dream. Ito yung clip ko nun. So guys, ituturo ko sa iyo kung paano may grow yung savings mo or yung pera mo dito sa 7 tips na sasabihin ko sa iyo at pwede mo siyang i-implement agad-agad. Gamitin mo muna kung ano yung meron ka. Kasi doon lumalabas yung pagiging creative mo at resourceful mo kapag limited lang yung resource mo. So anong makukuha mo dito? It means, magsimula ka lang. Kung ngayon, cellphone lang ang meron ka, yun ang gamitin mo. Huwag ka na mag-wait na may lumabas pa ka na iPhone 16 or DJI Osmo Pocket 10. You don't need to wait for the perfect software or the best team. Huwag mong i-embrace yung pagiging perfectionist. Huwag mong laging isipin na kailangan maging perfect lahat bago ka magsimula. Kaya huwag mong sasayangin yung oras mo sa pag-iisip na hindi ka pa ready. Kailangan mo lang maging resourceful at magtiwala ka na everything you need is already with you. Now, we are down to the last but not the least habit na will make you become a millionaire. Number 6, automate decision making. Alam mo ba yung paulit-ulit na decision at task na ginagawa mo araw-araw? Kung paulit-ulit naman pala sila, i-automate mo sila. Isave mo yung mental energy mo para sa malalaking bagay pa. Isa sa mga bagay na napapansin ko sa mga successful entrepreneurs, they know how to automate. At no, hindi lang to tungkol sa AI, technology, or what. It's about finding ways para mas maging efficient yung process mo at para hindi ka na nagsasayang ng mental energy on small, repetitive task. Imagine mo to. Every day, sobrang daming oras yung ini-spend mo sa mga same decisions tulad ng pagpo-post sa social media, magre-respond sa mga email, or mag-i-schedule ng meeting. Kaya yung mga millionaires dyan, they use tools at system para yun yung mag-handle ng mga bagay na yun para sa kanila. And that way, nakapag-focus sila sa mga importanteng bagay na nakapag-grow talaga ng business nila. Kaya yung iba is nakaprepare na yung damit nila, yung iba puro kulay black yung damit nila, yung iba puro kulay white lang yung damit nila para makapag-save sila ng mental energy. Research shows na yung mga companies na gumagamit ng AI for decision making are 6% more likely to outperform their competitors. Pero 72% of executives believe na kahit hindi automated yung mga small tasks, human judgment pa rin ang kailangan for high-stake decision. So, hindi naman ibig sabihin na i-automate mo na lahat literal. Just yung mga maliliit na mga bagay na makakalugi na negosyo mo. It's good to do everything on your own, pero hindi naman siya required. Tulad na lang ng pag-outsource, nag-hire ako ng mga virtual assistants or mas magaling pa sa akin sa field na yun para hindi ko nagawin mga repetitive tasks. Kasi dati, I used to do everything on my own. From customer support, marketing, pero na-realize ko na hindi ako makapag-scale kung ako palagi gagawa ng lahat katulad ng mga repetitive tasks. Now, dahil sa team ko, I can focus on high leveraging na mga
bagay na magpapalago talaga ng business ko. So here's what you can do. Alamin mo yung mga day-to-day task mo at i-figure out mo kung ano yung mga bagay na pwede mo naman i-automate or ipagawa sa iba or i-leverage mo sa iba. Kung kaya mo na, pwede ka mag-hire ng mga virtual assistant or personal assistant or executive assistant or kahit sino man yan na mas better pa sa'yo, sila na yung gagawa ng repetitive task. With this, hindi ka na nagfo-focus sa mga high leveraging task, magkakaroon ka rin ng mas maraming oras at mas makakasave ka ng mental energy para mag-focus sa big picture. Now, etong 6 habits na to sa'yo is hindi lang siya ideas. Lahat to is practical, actionable steps at pwede mong i-apply ngayon. And trust me, they work. The 5 habits na need mong tigilan if you want to make more money. The fear of judgment. After years of my experience as an entrepreneur, nare-realize kong hindi pala ako takot sa gustong gawin. Takot ako kung anong sasabihin sa akin ng mga tao sa paligid ko. Tanong, paano ko nasabi? Nung nag-drop out ako para i-pursue tong full-time entrepreneurship, takot ako mag-post sa social media. One of the things na kailangan mo para makabuo ng successful na business is to build a personal brand. Pero yun yung problema ko. Natatakot ako kung ano ang sasabihin nila sa akin. Baka may masabi sila sa itsura ko, kung paano ako magsalita, or kung ano man. Nag-drop out siya para maging content creator. Siguro di nagana yung business nito kaya nagko-content na lang. J.K. Rowling, one of the most famous authors na nagsulat ng Harry Potter series, faced multiple rejections bago maging sikat yung gawa niya. She also said na it is impossible to live without failing at something unless you live so cautiously that you might as well have lived at all. Itong fear na nararamdaman mo often leads to avoidance behaviors. At dahil doon, pwede mong miss yung mga chances mo for growth and achievement. Most of the time, yung fear na kinatakutan mo is nasa utak mo lang. Once na mapush mo yung sarili mo, you will realize ikaw lang yung nag-hold back sa sarili mo. The lesson here is clear. Ay either maging opportunity mo to na magbagong buhay mo or i-regret mo sa dulo. Have you ever considered failure as your greatest teacher? Because it is. Kapag nag-fail ka sa isang bagay, it doesn't mean na yun na yung end. So, stop thinking that failure is the end. Failure is never the end. It is only a stepping stone to success. After failure, may entrepreneurial cycle to be better. Ayun yung apply, fail, learn, improve, and iterate. Kung hindi ko naranasan isa na ang mga businesses ko, then I'm sure hindi ko matutuklasan yung outsourcing business na sobrang nag-grow para sa sarili ko. Your failures don't define your progress. Hindi naman ibibigay ni God yung mga challenges na yan nang basta-basta lang, but rather, it's showing you what and where you went wrong and how you can improve upon it. And one trait na meron isang entrepreneur ay yung ability nila to learn from their failures, using them as a valuable experience to achieve greater success. This is one of the habits that most people will act out of spite kapag nakaranas sila ng results, is sacrificing the future for the present. Kung alam mo yung marshmallow test, basically, is a test conducted by a psychologist, Walter Mischel, in the 1960s sa Stanford University. Imagine nakaupo ka sa isang upuan, katulad nito, may table sa harap mo, at may marshmallow na kalangin doon. Someone gave you the option kung kakainin mo yung marshmallow ngayon if you want. But kung maghihintay ka pa for a little while without eating it, you will get 2 marshmallow instead of 1. Paano ko ba na-bring up to? Kasi aside from that test, may follow-up test na ginawa sila Watts et al. 2018 na nag-demonstrate na children who were able to wait for a larger reward tended to have a better life outcomes than those who sought immediate gratification. Hinighlight ko dito na the ability to delay gratification is linked to a greater success to various outcomes. This includes academic performance and financial stability. Wala naman akong sinasabi na dapat hindi ka mag-enjoy every once in a while. But before you think of trying to go out for fun, need mo muna tanongin yung sarili mo na, is this decision worth it? Will this short-term pleasure sabotage my long-term goals? Okay ba yung resources ko? May matitira ba sa akin kapag ginawa ko to? Always keep your long-term vision in mind. Never sacrifice your future dream
gawin for temporary pleasure. Short-term gratification might feel good for now, pero it's your long-term goals na makapagbigay sa'yo ng lasting fulfillment. So stay focused on what you want most, hindi lang kung ano yung gusto mo now. Recently, nasama ako sa Atlas Mastermind Inner Circle sa Bohol. Kasama ko yung mga successful entrepreneurs and business owners na malakas talaga yung mga businesses nila. And one of the activities na meron doon is pinapa-cold plunge kami. And just for context, ayaw ko talaga sa mga malalamig. Never ever, ayaw ko talaga noon. Hindi ko masyadong trip yung aircon, cold showers, or any na malalamig yung lugar. Tubig lang na malamig yung gusto ko. Sobrang uncomfortable ko kasi syempre malamig. Baka mamaya mahimatay ako or what. Ayaw kong i-take yung risk kasi ang daming what if yung naiisip ko. Pero i-observe ko yung mga nauna sa akin at nakikita ko sa kanila na kinakain nila yung cold plunge. May babae kaya. Nung napansin ko yun, unting-unti nasisira yung limiting beliefs ko na siguro kaya ko rin talaga mag-cold plunge. So, sige, wala na akong ayawan. Nandito na tayo eh. Mag-cold plunge ako. And boy, oh boy. Sobrang lamig. Malamang cold plunge nga eh. Magulat ka kung cold plunge na mainit. Pero sobrang lamig na first minutes sa paglusob ko, yun yung pinakamahirap na 1 minute na naranasan ko. Siyempre, reklamo, sigaw-sigaw. Kasi ang lamig hanggang inabot ako ng 2 minutes. Doon nag-click sa utak ko na parang kaya ko rin naman pala. Hanggang sa tinuruan ako ng mga tao sa paligid ko kung paano ba kumalma sa ganitong sitwasyon. Tapos yung breathing technique na merong program sa loob ng Elevate para makatagal sa cold plunge. And finally, natapos ko yung 3 minutes na cold plunge na yun successfully. Maraming tao, nililimit lang nila yung sarili nila kasi sinasabi nila sa sarili nila na hindi nila kaya. Mahirap, magiging mahirap talaga. Pero being flexible and responsive to change is crucial for success. According to individual adaptability or I-ADAPT theory na ginawa ni Pollard at Blythe noong 2019, the adaptability of a person in the workplace is critical component sa overall job performance ng isang tao. Kung sino yung individual na adaptable, siya yung individual na tends to perform better, exhibit higher job satisfaction, and contribute more effective sa kanilang organization. The more na i-adapt mo yung tinatawag na adapt or die mindset, the more na you will find new opportunities even in adversity. Marami na rin yung mga taong nagiging successful these days. Bata, matanda. So, let go of your habit of being rigid or your inability to adapt. Become someone who's willing to adapt and learn. Kasi in the long run, yung flexibility mo will maximize your earning potential by keeping you relevant and competitive. Learn to control your mind, not your mind control you. Are you trying to control everything na nawawalan ka na ng view kung ano ba talaga yung bigger picture? If you're one of those control freak, do you want to control everything by yourself? Kung hindi man ikaw yun, maybe may kilala kang ganun. This is the most common sa mga teams and groups na may goal na kinakamit. But doing these habits actually destroys your chances to succeed. So for our last habit, micromanaging. May sinabi si Steve Jobs na it doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. So ano nga ba yung micromanaging? Yun yung isa sa mga habit na nagsusuffocate sa growth mo at sa mga tao sa paligid mo. Imagine, you're in a situation na palagi kang chine-check ng boss mo. Chine-check niya yung posisyon ng upo mo, nakatingin siya palagi sa ginagawa mo, chine-criticize niya lahat ng gawa mo, or parang feeling mo na nararamdaman mo yung hininga niya sa likod mo. And if you're a leader sa isang group, doing this habit might even cause more damage sa kung anong goals niyo. A research by White and Lin ng 2016 highlights the negative impact of micromanagement sa creativity
and motivation ng buong team. Nalaman nila sa study nila na the more na perceive nila yung leaders na someone na nagmamicromanage, the more na mas na-experience nila yung reduced creativity, mas hindi sila nasasatisfied sa trabaho nila at nagde-decrease yung motivation nila para gawin nila yung trabaho nila. Ano ko dati kapag nag-hire ako ng napakaraming editors, automatic mag-grow yung brand ko. Sobrang minamanage ko talaga sila na puro revise, puro edit, dapat nito, dapat ganyan yung edit. Pero na-realize kong mas maganda pala kapag mag-hire na lang ako ng isang taong mas magaling pa sa akin creatively. Kasi yung skill is natututunan yan. Pero yung creativity nasa tao na yan. Ang nangyari, binawasan ko yung team ko to 10 to 15 editors na lang from 30 before. Then naging challenge ko sa kanila is galingan nila, matuto sila sa isa't isa at di ko na sila masyadong isa-check kasi may tiwala na ako sa expertise nila. It's great to have high standards sa ginagawa mo kasi gusto mong maganda yung gawa ninyo. Pero kapag you are giving so much unhealthy stress sa mga tao sa paligid mo, perfectionism na yung tawag dun. And believe it or not, base case scenario, if sobrang controlling mo sa lahat, you will just burn everyone's confidence and impact negatively on their creativity. As a leader, you have to delegate authority and trust your team members. Hindi porket leader ka, alam mo na lahat. You created a team for a reason. Kung may nahihirapan, guide and lead them. Prioritize them instead of trying make highly of you. This fosters better team performance at job satisfaction na makakatrabaho mo sila in a long run. Kasi at the end of the day, powering your team not only enhances their capabilities to do the work, but also drives better results at nagpo-promote ng more innovative at dynamic work environment. Instead, focus on steering the ship, setting the vision, and letting them use their expertise. You want to lead, not to boss around. Now, let me be clear. Simply eliminating these negative habits won't automatically guarantee financial success overnight. Hindi naman to magic formula. Pero ngayon, alam mo na what to avoid and binago yung mga negative habits na ito, you will be in a better spot para i-increase yung chances mo para maging successful in life. Step 1, eliminate crutches. Ano ba yung eliminate crutches na sinasabi ko dito? Maraming mga tao kasi nakakala nila yung external success, yung rason kung bakit nagiging valuable ang isang tao. Pero dun sila nagkakamali. Let's talk about crutches. Di ibig sabihin nito, yung ginagamit every time na may nangyayari sa binti mo na hindi ka makalakad. Crutches in life is yung mga external na mga bagay na feel natin na kapag meron tayo nun, mataas na yung halaga natin sa buhay. Tulad na lang ng pera, titulo, looks, or even kung gano'ng kadami yung followers mo sa social media. Pero here's the truth. The more na nagre-rely ka sa mga external na bagay na yun, the more na hindi ka magiging confident na tumayo sa sarili mong mga paa. At lahat ng mga external things nasisira at nawawala. But just don't take my word for it. Research from NDPI shows na relying on external factors such as wealth, appearance, or social status can lead to unstable self-esteem. Kasi yung tunay na self-worth comes from internal values and self-acceptance. Internal. Kasi yung internal qualities, kahit na mawala sa'yo lahat, mag-stick pa rin sa'yo yun at yun yung nag-grow over time. Yan yung pinaka-investment mo na may guaranteed returns. So paano ka magsisimula na eliminate yung crutches? Una, alamin mo muna kung ano ang meron sa sarili mo. Mag-spend ka ng oras para mag-reflect sa sarili mo. Maging honest ka sa sarili mo. Ano ba yung mga bagay externally na nakadepende ka pa rin? Instead na mag-focus ka sa mga bagay na yun, gastusin mo na lang yung attention at oras mo para ayusin yung sarili mo. Ayusin mo yung skills mo. Gawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. Train yourself and do the work. Huwag ka rin matrap lang sa panonood, pakikinig at pagbabasa ng mga libro habang buhay. Take action. Dati akala ko to create content, need ko lahat ng external equipments para maganda yung gawa ko. Kailangan ko ng better camera, better equipment, better setup, kailangan maayos ako tignan, kailangan may makeup ako, etc. Yes, lahat ng yun nakakatulong to make a great video. Pero na-realize ko na mas better kapag may nabibuild ka character sa sarili mo na kaya mo na mag-storytelling ng maayos. Kaya mo na magsalita. Hindi ka natakot na ma-judge ng ibang tao at may self-confidence ka na. Kasi kahit wala kang external factors like the best
equipment, the best setup, or the best camera kapag meron kang internal factors na nagdadrive sa'yo to take action. Yun lang yung pinakakailangan mo. Along the way, kapag nagustuhan ng ibang tao yung gawa mo, magkakaroon ka ng more opportunities to upgrade kung ano ang meron ka ngayon. So what's the real benefit here? Well, kapag tinanggal mo yung reliance mo sa mga external factors na sa tingin mo nagbibigay ng worth sa'yo, then you become magnetic. Magnetic sa opportunities. Magnetic sa mga taong ma-attract mo. Not because of what you have, but because of who you are. Step 2, reimagine the timeline. Alright, so natanggalan natin yung mga crutches. Now, let's talk about something na nagsaseparate sa mga high-valued individuals at sa iba, patience. Alam ko, hindi sexy pakinggan yung salitang patience. Pero ito yung kumbaga, what will make or break you. Here's the thing, hindi basta-basta maging high-valued individual. Hindi porket napanood mo tong video na to, then in-apply mo to for the next 30 days, high-valued individual ka na. Alam ko marami ka nakikita sa social media na parang bang overnight yung success nila. Pero that's just the highlight reel. Real transformation takes time. A lot of time. Years yung pagitan nun. Hindi enough yung nakahit ka na ng isang milestone. Tas, yun na yun. Dapat hindi ka na nag-aim na maabot yung isang bagay. Kailangan mo i-embody yung success. At yun yung matagal. Years, maybe 5, maybe 10. At kailangan mo matatak mo yun sa sarili mo. Pero bakit? Kasi kung palagi mo nirarush lahat ng mga bagay, mamimiss mo yung mga lessons na importante doon. Kasi kung gusto mo talaga maging high-valued individual, dapat hindi ka na nandito para makipagkarera. It's a marathon. It's about being consistent. Success is a long-term game. Kapag naiintindihan mo tong concept na ito, magkaroon ka ng sobrang laking advantage sa mga taong hinahabol yung short-term wins. Hindi lang dapat na gusto mo maging successful, tapos na. Dapat mas gusto mo maging successful consistently. Hina-highlight din nila Duckworth, Angela, and Peterson, Christopher and Matthews, Michael and Kelly Dennis, 2007, Great Perseverance and Passion for Long-Term Goals, na mas importante yung perseverance and long-term effort ng isang tao over sa innate talent ng iba sa pag-achieve ng success in the future. Bakit? Kasi kahit na talented ka, pero hindi ka naman consistent, patigil-tigil ka sa progress mo compared sa isa na patuloy pa rin ng patuloy sa progress niya. So paano mo ito ma-apply? First off, stop thinking in months. Start thinking in years. Like I said kanina, this is a long-term game. Long-term. Tanungin mo yung sarili mo na kung saan mo ba gusto maging in the next 5 years, 10 years, 15 years. Hindi lang dapat puro vague yung isasagot mo. Kailangan gumawa ka rin ng detailed roadmap kung ano yung gusto mong ma-achieve over time. Huwag ka mag-give in sa mga temporary pleasures ng kung anong nangyayari ngayon. Isipin mo palagi yung long term. Tulad na lang nung time na meron akong Nissan Sentra. Sobrang bulok na yung kotse na yun. Tas gustong gusto ko na talaga siyang palitan. Pero yun na lang kasi kotse ko eh. Kahit na may pambili ako ng bago, naisip ko na gamitin ko na lang muna yung pera kung saan mas lalago pa. Tiniis ko yung bulok na kotse na yun. Dahil sa pagtitiis ko na yun at pag-iisip ko long term, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, 5 na ngayon ang nakuha ko ngayon na kotse. So ang lesson dito, well, kapag ni-reimagine mo yung timeline mo, magsa-stop kang i-pressure yung sarili mo na mag-succeed ngayon. Matuto ka ng maging patient, which also means na dapat pagiging consistent ka rin sa mga bagay. And consistency beats talent every day of the week. Eventually, hindi mo lang ma-achieve yung mga goals mo. Magiging isa ka ring tao na makakapag-sustain ng success mo. Mag-e-evolve ka, mag-grow ka, at mag-a-adapt ka over time. At doon ka magiging truly high value. Hindi sa pag-rush sa finish line, pero mastering the journey itself. Step 3. Achieve true freedom. Isipin mo, anong point ng pag-hard work mo sa isang bagay kung forever stuck ka na sa ginagawa mo? Binibilang mo na lang palagi yung mga oras mo at hindi ka na nag-e-enjoy every once in a while. Kapag sinabi nating freedom, marami makakaisip ng financial freedom. Pero don't get me wrong isang big part din talaga yon. Pero yung true freedom, mas mahalaga pa yun kaysa sa pera. Ang ibig sabihin ng true freedom is you have the freedom to decide when you work, saan ka mag-work, at kung ano yung mga gagawin mo. Hindi sapat yung financial freedom kung palagi ka lang na-stuck sa ginagawa mo at wala ka ng oras sa sarili mo at sa mga taong pinapahalagahan mo. Without true freedom, stuck ka pa din. Oo nga, mataas nga sahod mo pero hindi mo naman na-enjoy yung mga benefits ng pagiging mataas yung sahod. At yung true definition ng pagiging mayaman, hindi yung mga numbers sa bank account mo pero yung freedom to choose how to live. At ito pa, kapag may freedom ka, your creativity, productivity, and your happiness will improve. Kasi you are no longer hustling just to survive. You are thriving. Ayon din sa survey
study ng ginawa ng FlexJob, 63% ng mga workers pinipili yung remote work and 55% pinipili yung flexible schedules to improve their quality of life. At yung mga pumili ng location and time freedom feel more engaged and motivated sa work nila. Why? Kasi hindi sila stuck at may control sila. Kasi at the end of the day, hindi lang naman yung goal natin is yung pera, kundi yung freedom na hinahatid ng pera. Nagsisimula pa lang ako, gusto ko magkaroon ng freedom na hindi lang ako hihingi ng pera sa mga magulang ko. Hindi na ako magdadala ng baon, hindi ko na need paalam kahit kanino in terms of time, financial, and location freedom. Sobrang importante din dito na alamin mo yung why mo. Ano ba yung freedom na hinahangad mo or yung reason behind kung bakit ka nagpupursige. For me, gusto kong masuklian yung paghihirap na dinaranas ng mga magulang ko. Akala nila, hindi ko gets yung mga panahon na yun. Dahil doon, nagtrabaho ako na nagtrabaho para bago sila yumaon, mapakita ko man lang sa kanila na I'm truly grateful and I'm grateful na everything work out naman. Na-achieve ko na yung freedom na dala ng pera, hindi yung pera lang. Know your why. Once na alam mo na yun, work towards it. Learn more skills and think long term. Itatak mo na ang pinaka-goal natin sa buhay is hindi lang pera, pero yung freedom na madadala ng pera. Work hard para magkaroon ka ng more time for the things that truly matter. Step 4, embrace adversity. Okay, it's nice to have a freedom to do whatever you want, diba? Pero let me be real with you. Freedom doesn't come without a price. At yung price, adversity. Ito yung madalas na iniiwasan ng maraming tao. Siyempre, sa umpisa talaga mahirap. Pero here's the thing, hindi lang dapat nilalampasan natin yung mahirap. Dapat palagi nating hinahanap yung mahirap. Walang gusto ng mahirap kasi uncomfortable nga naman, masakit at nakakapagod. Pero dun sa adversities at challenges tayo nag-grow. Kapag madali lang sa'yo yung mga bagay, hindi ka natututo, hindi ka nag-i-improve. Bakit mo nga kailangan hanapin yung mahirap kahit na mahirap yung buhay? Good question. Kung hindi mo harapin yung hirap, hindi mo malalaman kung ano ba yung mga bagay na capable ka gawin. At yung mga tao na nakaranas ng sobrang grabing hirap, sila yung taong nagiging mas malakas pa sa inaakala nila. Yung mahirap na nararamdaman mo ngayon forces you to adapt, to grow, and to think on your feet. At hindi ka magiging high-valued individual kapag hindi mo natutunan na i-handle yung hirap na nangyayari sa buhay mo. And the best part is, the more na na-embrace mo yung hirap, the less it scares you. A study published in the Journal of Personality and Social Psychology found that yung mga tao nakaka-experience ng moderate levels of adversity or hirap are mas resilient at have better mental health kaysa sa mga tao humaharap ng little to no challenges. Bakit? Kasi every failure teaches them something new. Constant yung pag-level up nila sa buhay nila compared sa iba na na-stuck lang sa isang level. Takot na takot mag-risk. Nung bumukod kami na maaga ng partner ko, nag-rent out lang kami ng tinitirahan namin. Akala ko may location freedom na kami. So naging complacent kami. Pero biglang one day, pinilayas kami sa apartment na yun. Nag-negotiate ako sa sarili ko kung bakit nangyari sa amin yun. Pero doon ko rin na-realize na mas need ko pang i-improve yung sarili ko. Another thing is, nung early 2024, gumawa ako ng marketing play para dumami yung views ko. Sinacrifice ko yung credibility ko to get the money. Kasi yung international clients are likely to hire someone na maraming views yung content nila kasi nga content marketing agency yung services nga namin eh. Dumami nga yung views, dumami din yung mga taong nag-hate, panibagong time na naman sa buhay ko para mag-improve. See? Everything happens for a reason na nakalagay dito sa aking arm. Hindi mo dapat tinitignan porkit may hirap na nangyayari sa buhay mo is yun na yung end mo. Isipin mo na lang na training ground mo yun to become better. Kapag may isang bagay na hindi mo expected na mangyari sa iyo, isipin mo kung ano yung mga natutunan mo doon at paano ka mag-i-improve. Focus on what the challenge is trying to teach you. Kasi ano ba yung makukuha mo kapag hinarap mo yung mga challenges and adversities sa buhay mo? You get stronger, you get smarter, you become the kind person who can handle anything life throws at you. At yun yung rason kung bakit ka magiging unstoppable. That's what makes you high value. And lastly, step 5, build a strong network. Ito yung pinaka-tumatak sa akin. Kasi no matter how talented or driven you are, hindi mo kaya lahat ng to ng mag-isa. Yung network mo is magiging greatest asset mo or your greatest weakness. Your network is your net worth, di ba? Lagi natin naririnig yun. Ibig sabihin lang nun is kung sino ba yung mga tao na sa paligid mo, ma-impluwensyahan nila yung growth, opportunities, and even yung mindset mo. Pero wait ka lang. Hindi ibig sabihin nito na kilalanin mo lahat ng mga tao sa buong mundo. This is not a numbers game. Real high-valued networking is about depth, building meaningful relationship. Kasi without a strong network, your growth will be slow, kaya sobrang hardworking ka pa. At some point,
mababangga ka sa pader kapag sinubukan mong gawin lahat ng mag-isa. Pero kapag kasama mo yung mga right people sa paligid mo, everything accelerates. Research shows na strong social networks even provide emotional support, resources, and opportunities na nagko-contribute significantly sa personal well-being and success ng isang tao. Pero dadagdagan ko pa to, your network is your net worth if you utilize it properly. Na-appreciate ko yung network ko nung nangailangan ako ng tulong. Support system sa life, relationship, and money. Kasi naniniwala ako, the more network you have, the more instructors and mentors you also have. Kung may problema naman ako sa relationship, then nalapit ako sa kilala kong may 20 or 30 years na relationship. Manghihingi ako ng advice. Problem sa life or sa family. Nalapit ako sa pinakakilala kong maraming pinagdaanan sa buhay at alam kong pinagdaanan niya na at nalampasan niya na. Business, ganun din. Agency, ganun din. System and automation, ganun din. Ginagawa kong mentors yung mga ka-network ko. Pero paano ka naman magkakaroon or makakapag-build ng strong network? First is mag-focus ka muna sa sarili mo. Best route is to build your own personal brand. Kasi ang networking, hindi yung iniisip niyo yung kape or what Networking is exchanging of values. Kailangan mo muna i-build yung sarili mo para sa iba. Start by giving value first. Kung may ma-meet kang someone na gusto mong maka-network, huwag ka agad hihingi. Instead, magbigay ka muna ng value or kung paano mo sila matutulungan. Kung di mo pa alam yun, then use this time to develop your skills, get better at your craft, at grow as a person. Remember, exchange of values yan. Gamitin mo siya, gagamitin ka rin niya. Pero hindi lang naman nalilimit yung gamitan sa business. Pwede rin sa support system, sa taong hinihingan mo ng advice. Manghihingi ka lang ng oras para makinig siya. Kausapin mo lang. Basta mahalaga, you are building long-lasting relationship. Kasi once you build a strong network, you gain access to a wealth of knowledge, experience, and opportunities na hindi lang basta-basta makukuha mag-isa. And with a strong network, you will move faster, achieve more, at ang pinaka-importante, may support system ka na makapagpadali at mas magiging masaya yung journey mo. So there you have it. So those are the 5 steps to becoming a high-valued individual. If you find this video valuable, please consider hitting the subscribe sa ilalim. Pero here's the thing, simula pa lang to. Lahat ng napapanood mo dito is magiging useless information kung hindi mo apply sa sarili mo yung mga natutunan mo dito at hindi mo malalaman yung mga habits na nag-hold back sa'yo. Pero kung gusto mo namang malaman anong business ba talaga yung ginagawa ko, then gumawa ako ng 1-hour free tutorial going over everything you need to know para magsimula sa business na to. Click here to watch.